Ito si Rick, ikinulong siya ng 30 araw sa isang solong selda. May pader na beten, makitid na higaan, inidoro sa kanto at butas ng pagkain. Laging nakasindi ang ilaw, walang araw o gabi para sa kanya. Una, natuwa siya sa katahimikan. Ngunit saglit lang, bumukas ang butas, lumabas ang mangkok ng malamig na lugaw at tubig. Mabilis at tahimik ang paghain ng pagkain. Nahiya si Rick, itinulak niya ang mangkok. Sa ikatlong araw, nalito na siya sa oras at araw. Nagpasya siyang markahan ng pader tuwing may bigay na pagkain. Ito ang tanging palatandaan niya. Ang pagkain ng tanging kaganapan. Dahan-dahan siyang kumain, pinahahaba ang sandaling naiiba sa araw. Sa ikalimang araw, gumagawa na si Rick ng kakaibang bagay. Nililipat niya ang baso, inaayos ang mumo, kumakatok sa dingding, nakikinig sa mahinang tugon. Mabagal ang kanyang isip, lumalabo ang atensyon. May nakikita siyang anino sa sulok ngunit nawawala ito pagpikit. Sa ikapitong araw, napansin ni Rick ang isang ipis sa dingding. Ngumiti siya, tinulak ang mumo ng tinapay, pinanood itong kumain. Kinausap niya ito, binigyan ng pangalan at naramdaman na hindi siya nag-iisa. Nang mawala ang ipis sa siwang, hinintay ni Rick ang pagbabalik nito parang inaasahang bisita. Sa mga araw ring iyon, matindi ang pisikal na paghihirap niya. Masakit ang likod niya sa matigas na kama. Ginaw na ginaw siya sa manipis na kumot tuwing gabi. Namamanhid ang kanyang kalamnan sa kawalan ng galaw. Ika-10 araw, kinamot ni Rick ang ika-10 marka sa pader. Maliit niyang anibersaryo ito, sandali siyang natuwa, ngunit naunawaan niyang may 20 mahabang araw pa. Naging malagkit at paulit-ulit ang oras. Para manatiling maayos ang isip, gumawa si Rick ng ritual. 3 beses lalakarin ang selda bago matulog. Kakantahin ng iisang himig tuwing umaga. Ika-12 araw, narinig ni Rick ang mahinang katok at bulong ng pangalan niya. Napahinto siya at nakinig. Wala namang tao. Nang bumukas ang pinto, sinubukan niyang kausapin ang gwardya. Ngunit katahimikan lang at kalansing ng metal ang sagot. Para malibang, nag-isip si Rick ng palabas. Naglakad siya sa selda na parang entablado. Nagtanong at sumagot siya sa sarili. Kinatok niya ang pader. Sumayaw siya at nagdeklara ng musical pose. Ika-15 araw, nagising si Rick na parang dinidiinan ng mga pader. Sumiksik siya sa sulok, tapos ay paikat-ikot sa siling. Para paalisan ang takot, humihingal siya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ilang minuto lang, umupo si Rick. Sinubukan niyang kumalma, ngunit nanatili ang kaba. Sa ika-16 na araw, pakiramdam niya ay may nakabantay. Sinaliksik niya ang selda, tiningnan ng bentilasyon at mga siwang. Sinuri niya ang silaipan. Ilang beses siyang nagtakip ng damit. Para di makita. Ngayon, bumubulong lang si Rick sa sarili. Baka may makarinig. Sa ika-20 araw, dumagsa si Rick sa pinto. Sinuntok ang bakal hanggang masugat ang balat. Nakinig siya sa umuugong na echo. Katahimikan ng tugon. Nawalan siya ng lakas. Dumausdos siya sa sahig. Idinikit ang noo sa pinto. Nanatili siyang walang kibo. Ika-21 araw, nakita ni Rick ang gumagalaw na anino sa pader at inakala niyang tao ito. Kinausap niya ito, nagtanong at huminto na parang totoong usapan. Para sa kanya, buhay na kausap ito ang tanging sa loob ng mga dingding na iyon. Pagsapit ng ika-25 araw, napansin ni Rick na nagbago siya. Pamayat siya, bumagal ang galaw, namutla ang balat, may maitim na bilog sa mata at kumapal ang balbas. Humina ang mga kalamnan niya dahil sa walang galaw, humirap ang paghinga. Pati simpleng galaw, kailangan ng puwersa. Pagsapit ng ika-28 araw, nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa pader. Nakatingin siya sa isang punto, hindi nagalaw ang tinapay. Wala na siyang reaksyon kahit sa pagdating ng pagkain. Hindi na magkahiwalay ang mga araw, naghihintay na lang siya ng wakas. Huling araw, ika-30, napapikit si Rick sa puting liwanag nang bumukas ang pinto. Dahan-dahan siyang lumabas, napakalakas ng ingay sa labas, ang gulo ng tao at matatalim na boses ay nakakabingi. Sa simula, napapatalon si Rick sa malalakas na tunog, nalilito sa matataong lugar at sa gabi ay hindi makatulog ng walang ganap na katahimikan at dilim. Kahit kalaunan, iniiwasan niya ang mga tao at naiisip niyang namimiss niya ang katahimikan sa selda. Mag-subscribe para malaman kung saan pupunta si Rick sa susunod.